Number 2 kung saan Blacklist ang nakauna sa series na to. Grabe, hindi natin inisip na mapupunta tayo sa sitwasyon na kanina underdog tayo. Ngayon, ano bang kabalik na ng underdog? Overdog. Overdog. Kasi Itigil, under over. Mali ka ng tinanong boss eh. itigil na natin to. Pinalakpakan kayo. Sorry. Sorry na. Sorry yung na. kasi tinuro sa English sa amin dati. Over. Tapos Ayan under. na. Welcome sa game number 2 Parang of Onyx on-in. versus Blacklist. Pag binaliktad mo yung underdog, madadapa. Overdog. Sige, tigilan natin. Ayoko na. It's actually an Edith na XP lane, no? Again, this was a Rome Rene J Mathilda pickup. At mukhang confident pa rin naman ang Onyx Indonesia entering this battle. Oh, Yeah. talagang makikita natin na feeling ko kailangan sila maging aggressive kung gusto silang mabawi kasi nakaka-trauma yun yung 5-0 kanina. Parang ikaw yung expect na maging mas aggressive tapos Yeah. nabaliktad. Pero feel ko na, gets naman nila na mangyayari at mangyayari yun for Onyx, no? Kasi nagpirateda rin naman sila. It was their choice. But now, they do have this jungle dirot na naka-assassin emblem. So actually curious ako kung anong uunahing item nito. Kasi again, very important dito na makita ng Onyx kung ano ba yung use ni Dirot in this game. Kasi kapag nag-full damage siya rito, kawawa siya sa Lilia. And his problem as well, yung isa pa niyang problema, yung save na manggagaling kay Mathilda. So ngayon, bumili ng blade. Bumili ng Fury Hammer. Okay. This might be a full damage Diroth, no? For the first turtle, makakalamang ba ang Onyx or it's still going to be Blacklist na magko-control ng sitwasyon around that turtle pit? Importante to eh. Yeah, mahirapan sila actually na labanan yung Lilia plus Fred rin dito sa, sa Turtle Pit. Kasi kahit pa sabihin natin kaya nilang tunawan yung HP ni Sensui, they don't have that follow-up. Although may kalit naman, pero ang problema kasi, again, may Mathilda, may Manliligtas with the Guiding Wind, and of course, yung zone na manggaling dito mula kay Yue, pero binaliktad actually ng Onyx instead. Wow! Oy, Yun ay, lang! naku, nabaliktad na naman. Yung sinabi, parang nakita natin over-under. Pinatumbling ni Edward dito, si Naku Kuya po. Boots. Yun ang overdog! Sabi, okay ni! Binaliktad! Sabi ng Blacklist, okay ni! Ba't nag-overextend ka? Oh, masyadong nagda-dive talaga. Kaya naman ngayon may kita natin Blacklist International. Sila na naman ang makakakuha nitong turtle objectives and Sui again with a retribution. Ang ganda na sana eh. I-comment ko ni. Sabihin ko sana, okay, instead na nilabanan yung turtle, sabi ng Onyx, ano natin yung explainer? Paiyakin natin yung explainer. Kaso sumobra yung hampas ni Boots. Tapos after nun, natulak pa ng Primal Wrath and it was all said and done. Agent Zero with the outplay. At ngayon, Blacklist International, very similar. Katulad lamang nung Game 1. First Blood, First Turtle. Hawak ng mga agents ngayon. Oh, Yeah, sobrang brutal nun for Onyx. Daos-dos play yung nangyari doon. Parang feeling ko hindi din in-expect ni Boots doon sa my bottom lane. But yung makikita natin ngayon for Blacklist International, sila ulit yung nagsiset up ng tempo at as early as now. No, may hustle na si Oheb 3 minutes in. This is really good. Yeah, very sustainable na yung gold lane dito ng Blacklist International. Now, the only thing that they are concerned with is yung Divine Judgment ng Onyx. They are looking to make a play here with Kyrie already going to the top lane. Pero ganda talaga nung assistance si Rene J. Lagi may nakasilip na Mathilda with the Guiding Wind at hand. Kaya naman Onyx, hindi rin sila makakaroon ng target. Medyo weird din kasi yung dynamic ng lineup nila. Meron sila Divine Judgment kaso walang burst. Kailangan nila yung Dirot. Oh, Kyrie! Ay! Yun lang. Nakuha niya dito si Oheb. Pero mukhang babawi yata mga players ng Blacklist. Hindi, medyo delikado yata. Ginamit na dito ang Circling Eagle. And 4 players nandoon. Divine Judgment nandoon na rin. Look at Sensui. Magbabaka pero not enough damage para sa ng Blacklist International. At Onyx ngayon ay makakakuha ng isang kill. Great sequence of plays mula sa Onyx Indonesia. At hindi lang basta-basta binato yung mga skill. Tinipid nila ng sakto lang para magkasya sa dalawa. Yeah, na-force din yung flicker mula kay Rene J, which is also a big deal for the Mathilda. Kasi malilimit yung aggression na pwedeng ilabas dito ng Blacklist International. Overall, ang laki ng pinanalo ni Kyrie doon kasi 2 kill yung nakuha nila. And also 1 kill onto the Bruno. So this time, medyo masaya yung Claude ni Chewe dito for Onyx. So that means scaling na naman yung magiging overall gameplay dito ng Onyx. Full combo mula kay Kyrie, Abyssum Strike. Hindi tatama pero napa-flicker si Edward. Second third of the game, si Sensui ang magko-control pero nandiyan na sila Sans. O biglang lumiko against the Suns. But still, it's gonna be Blacklist International. Securing this one. Mukhang iniiwas yata talaga ng Onyx muna na mag-team fight, no? Doon sa may turtle. Kasi kahit doon sa before noon, si Kyrie natagpuan sa bottom lane. Importante actually na magamit yung Dirot to pick off heroes. No? Ang problema, yun nga, nag-flicker out pa si Edward and ang bilis ng punish mula sa Blacklist.
kakakita lang nila nung jungle sa baba, ang bibilis mag-decide na, okay, burst kagad, yung turtle. And Sensui rotating here in the top side. Kasabay na rin si Kyrie. Pero mukhang maaamoy siya ni Rene J sa loob ng bush na yon. 4-man rotation mula sa Blacklist International trying to secure this gold lane turret. Pero mukhang hindi nila mapupush yun. Ganun yung ginawa din nila kanina game 1, no? Yung parang pag iniikutan nila si Oheb, kahit hindi sila makakuha ng kill, basta unti-unti nila nangangat-ngat yung turret. Tsaka nagre-react din kasi yung Onyx. Di mo kasi pwede iwan yung Claude per se. And ang nangyayari is yung Kaja nagiging defensive. Kailangan niyang pumunta sa may top lane. So yung Divine Judgment hindi rin naman nagagamit. So it is buying time and putting pressure all at the same time for Blacklist International. Habang si Oheb naman ay tuloy-tuloy lang doon sa pag-take niya ng tower. So nalilimit again yung resources na mapa dito for Onyx. Pero grabe si Kyrie, trade kung trade. Oo, ayaw niya makakuha ng libre. Kaya naman kailangan magbayad ng Fredrin. Nakatore kayo, kukunin ko ang jungle nyo. Onyx Indonesia still trailing by Rene J. 200 Kiboy! Nakita natin doon, may Divine Judgment pero mapipigilan lang Yun din lang, naman. boss! Si Boss walang tatamaan, magpi-flicker out, blazing doon. Okay, parang walang nangyari. Hindi magandang setup play dahil hindi na-secure ang mga kill. That was too greedy from Onyx. Dalawang target yung sinubukan nilang patayin dito. Nag-flicker si Kiboy sa may bandang likuran pero naharangan sila ng energy eruption ni Sensui, saving Blacklist International. Isang crucial na taunt lang. Natigil yung pressure ng Onyx. And that was a flicker expended on both boots. Pati na rin si Kiboy. Ayun. Kaya naman yung third turtle natin ay walang flicker. Ang Onyx Indonesia. And for Edward, Oheb, and Yue, lahat sila ay pwede pang flumaker sa mga proper targets in the third turtle battle. Tsaka nakakasira na ng Torre pala dito si Oheb. Bukod sa top lane, nasira din nila yung bottom lane. So, yun ang pinaka-strategy nila ngayon together with Rene J. So, this is the third turtle of the game. Sensui nandito in the even Suns. Ito Ayan yung target yung problema na nila. Black Shoes, IMU, Edward. Naka-vision lang din naman. Full stack yan ha. Full stack yan. naghahanap full stack with a primal draft. Pero hindi pa naman niya ginagamit. Rene J, lumipad na at kinailangan umalis. Kaja! Half HP, pero yung Kaja nahuli nila at mukhang babagsak si Kiboy. Pero ang turtle ay mapupunta kay Kyrie. Pero buhay pa rin dito si Kiboy habang yung mga players dito ng Onyx ay sasalubong. Free hit para kay Oheb, Sensui, Rene J, mamamatay na. And si Sans na targeting niya dito si Oheb. Pero pag tipi-tipi, kaya naman pala merong black shoes para sa kanya. At si Kyrie dito, kamuntikan na, but Sensui is down. Tapos isang Oh, si no. Oheb, double kill para kay Chewe. Almost a wipeout. Turtle and 4 kills. Onyx Indonesia flips the script. Medyo unfortunate, nagdikit-dikit yung Blacklist International doon. Maraming tinamaan doon sa Abyssum Strike ni Kyrie. And of course, yung Terrified din na nanggaling kay Sans. Actually, yung Primal Rot ay hindi na maximize kasi medyo matagal na control yung Edit doon sa laban na yun. So yung damage output hindi talaga lumabas sa Blacklist International, and it was Boots and Kyrie delivering the final blows up against Blacklist. A 2K gold lead for Onyx Indonesia. Isang turtle fight lang ang kinailangan nila para bigyan ang kanilang kuponan ng malaking lead. And now, Blacklist has to play it a bit safer. Ano bang mga kailangan iwasan if you're Blacklist International? Kailangan nila iwasan yung head-on collision actually, yung 5v5 versus Onyx. Dapat makahanap muna sila ng proper target. I would say the Kaja, either the Kaja or yung Derot kasi kailangan mamatay din yung Derot. Ang problema, full tank din yung ginagawa ni Kyrie dito, no? After the Fury Hammer, inuna niya yung Radiant Armor para di siya ma-poke down nung Lilia. So, in-address niya yung issue. Nakakaharapin niya dito sa game na to. Kaya naman nahihirapan din si Yue mag-zone kasi ang tapang ng Onyx kapag naka-front si Kyrie. Tsaka ang dami din dito. Nakita natin na 303 si Chewe. So kailangan pabagalin muna ulit kasi yung space kanina na bigay kay Oheb definitely nahabol na ni Chewe pagdating doon sa goal nila. 3.2k by the way para yun sa Onyx on the lead. And now, 20 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito at Onyx ang may lamang. A 3K gold lead si Boots at Kiboy. Nagbabantay si Sui, Rene J. Heading with Blacklist International. Naghahanap with ng vision around that area. Naku, Lord na, ito na. Kanina parang nag-iwas lahat ng mga teamfight natin by the way mostly doon sa mga objectives. So ngayon na meron na ulit Lord, expect na magkakaroon ulit ng mga mahahabang teamfight at bitawan para sa ating dalawang koponan. Wait lang, walang Black Shoes si Sans. Nagkamali siya ng kinopia. Nakopia niya Energy Eruption ni Fredrin. Hindi kasi nakukuha ang Precious Wrath. So nagkamali siya ng pindot. Pero mabilis lang din naman yung cooldown niyan. Ang kailangan na lang gawin ni Yue. Ayan na. Nakita pa rin si Yue. Nakuha na niya ang Black Shoes at half HP na. Kiboy, Para sa Kiboy, Blacklist. Kiboy, Kiboy! With a flicker! Si Sensui ang makukuha nila doon. Makakatakas nga Oh ba? my Hindi na kasi goodness. makukuha siya dito ni Boots. Ginamit na dito ang IMU na Black Shoes. Wala Edward! pa lang retribution holder. May kita natin ngayon. Mamatay Boots, pa nga oh! si Kyrie! Kyrie is down! Kahit sino pwede kumuha ng Lord, but it's gonna be Kiboy here for the side of Onyx. Chewe! Diretso Chewe! pa nga. Chewe! Si Rene J dito ginamit pa ang kanyang flicker. Kaya Oheb! nandito si Chewe, Oheb, and Rene J in the middle lane. Si Sansa
magiging target nila. Meron Oh, pa Binigro! sa kanila. One more, Binigro one more, si one Binigro! Binigro! Oh, double kill! It's not a bird, it's not a plane, It's Rene J! Kitang-kita talaga ang mga micro skill. Ito na yung makabagong dynamic duo. Sa gitna ng dalawang tore, pinagmamicro. Alam mo, after na yan, ang sound effects, makulit ka! Ang ganda na sana ng start for Onyx Keyboy with an amazing pull ng Divine Judgment Conceal. Ang layo ng tinahak niya from Indonesia to Philippines. Kaso si Boots with a raging sandstorm lumagpas Pilipinas. Oh, nasa ibang bansa kasi si Boots, may fur yung suot niya eh. Oo. Boots with a fur. Nabuts with the fur eh. Sumobra siya eh. Ang destination niya, Manila, umabot siyang Bataan, men. Patay tayo dyan. Iba ang tubig doon. Pampilipino lang. Ang laking mistake na from Onyx kasi ang laki na nung hawak nilang lead and they were also scaling really well towards that late game. Ngayon, binigyan mo ng momentum yung Bruno na kung saan yung mga frontliners mo ay ito sabihin natin napakakunat pero ang dali lang i-take down for Blacklist International. So kailangan din mag-ingat ng Onyx kasi kahit sabihin natin meron silang existing na win condition with a Divine Judgment, if mali sila ng target, uubusin sila ni Oheb. Kyrie, medyo delikado ang kanyang gagawin kaya naman pinang-check push niya ang kanyang first kill. Still, anybody's ball game, 5-7 ang ating kill score. Tumatalon-talon lamang ang gold lead. At kanina, lamang na ng 3,000 ang Onyx. Pero dahil sa mga napakalupit na mga plays ni Rene J at pati na rin ni Oheb, naging even muli ang ating laro. And keep in mind, nakikita natin ngayon si Oheb pa lang. Mamaya-maya, may sleeper hero pa dito, may sleeper agent ng Blacklist International. Nakita natin mababa yung damage output ni Edith, pero pagdating ng late game, secondary marksman yan for Blacklist. Oo nga pala, pwedeng biglang pag umalis na siya kay Phylax. Oo, pag lumabas na si Edith. Pag lumabas na si Edith. Yung totoong Edith. Yung Yung totoo totoong Edith. Edith. Oo, yun. By the way, yun yung nasa loob. Parang yung kay Johed yan. Oo. Si Johed. Yung Yung nasa Mecha. loob. Oo, yung Mecha. Yung bata may pangalan yun. Oh, may Oo, pangalan yun pero hindi natin maalam. Tanong natin kay Dan Kubangay, si Leo. Oo, actually, ni-reveal na ata. Kung ano yung pangalan na nasa loob. nandun sa storya. Pero again, ina-update pa kasi yung mga ganyan. At least sure tayo kay Edith. No? Oo. Edith, yung babae sa loob. Yung robot, Si Phylax. si Phylax. Phylax. Sige, Ayun. sa mga nanonood dyan, baka nakakalimutan yung update sa mga kausap nyo dahil maganda yung laban. Update din. Habang nag-aantay tayo. 20 seconds. Pwede ka pa mag-I love you, baby. I miss you at iba pa. Sabihin mo, Oo. baby, game number 2 na. Oh, baby, game 2 na. Nananalo Blacklist. Tara na, sabi mo 10 seconds. Oh, yun lang. Oh, Oh, Kyrie. yata magiging target nila. Lilipad na si Rene J. Pero aalis lang din naman muna sila. Alright, Chewe. Dito para kay Shewe. Okay, aalis. Okay. At narinig na natin ang Lord. Sobrang Oo. disiplina natin ng Onyx. May flicker si Keyboy nung time na yun. May Divine Judgment din. Pero sabi nila, hindi, gamitin natin sa Lord. Importante na mahuli again si Sensui dito. Pero crucial din. Actually, yung positioning ni Kyrie. Kasi tulad ng nangyari kanina, namatay si Sensui. Pero namatay din naman yung Dirot. So this time around, Onyx, alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kailangan mauna mamatay si Sensui and mabuhay si Kyrie. Ang problema kasi, yung recipe para mapatay nila si Sensui, kailangan kasama si Kyrie. Teka Nasa lang. kaliwa si Kiboy at Chewe. Nakita. Medyo delikado pero nakita ni Agent Zero! Bulaga! Kaya naman, patay na dito si Kiboy. Pero makikita natin si Sans at saka si Boots! Boots sila target nila. Mamatay dito si Oheb. Pero si Boots ginamit na dito ang kanyang pagbalik buhay. Free hits ang sinasabi natin. Sensui, Atin ng Sensui! marksman. Oh. Habang sa may bandang Gedli, siya yung makakakuha ng kill. At si Kyrie makakasecure ng Lord. Pero hahabulin pa rin yata. Circling Eagle plus Guide Sans! win. Ooh, napakasakit na nga ni Kyrie. And that is the Lord secured for Onyx and 3 bodies to boot. Hindi nakapag-figure out si Oheb. Tinamaan siya ng Raging Sandstorm. And again, yung combo ni Khalid dito, enough para mapatay kagad si Oheb. Next team fight, however, may magbabago dito for Blacklist dahil may Wind of Nature na si Oheb. Pero again, Onyx with that crucial jump from Edward, na-punish pa rin nila dahil sa talon ni Boots. That turned the team fight around for Onyx. And tingnan natin dahil malaking Lord push to. This is a luminous Lord in the hands of Onyx Indonesia. Yes, that was a great play on Edward. And for Onyx, ang ganda din ng pag-secure nila ng Lord na yon. And mukhang makakapush sila at nahuli Kyrie, nila si Kyrie! Kyrie. Si Kyrie yata magiging Oh, Kiboy, target Kiboy, na Kiboy, natin. Kiboy! Buhay pa rin niya sa may batalikod. Matuton pa nga saglit. And siya may pilitan na umalis at madedepensan. Guhit na lang ang HP nung Torre dun sa may top pero madedepensahan pa rin. Grabe yung pressure na nilalagay ni Kiboy dito sa Bruno ng Blacklist International. Napa-flicker out si Oheb doon sa team fight na yun. But at the very least, they are able to defend the tower on the top lane.
Pero nararamdaman na natin yung late game presence ni Chewe dito on the clock. Yeah, sobrang sakit na nga ni Chewe. Kahit si Rene J napapa-flicker kanina kapag nakakapag-free hit. In Onyx Indonesia, in all seriousness, no, talagang lamang sila in this 3K gold lead at nararamdaman mo yan sa damage at dinagdagan pa nga nila. BOD on boots. Ito yung kahit saan pumunta si Oheb, either it's the Kaja or my Raging Sandstorm, lahat masakit. Yeah. Parang- Hindi pwedeng mag-all-in yung blacklist dito sa target na sa mga frontline. Kasi pag nakita ni Boots, si Oheb talagang matic. Instant talon with the Raging Sandstorm Flicker. So kailangan mag-ingat ang Blacklist International with how they engage in team fights. Lalo pat yung mga frontliners nila. Again, si Sensui, pati na si Rene J. And kahit si Edward, actually, hindi kaya yung damage output na nilalabas ni Kyrie at ni Chewe. Dahil nga yung Dirot, talagang may physical penetration yan. Babawasan yung physical defense mo. And of course, Chewe with the THS, talagang HP base yung damage output dito ng Claude. So kailangan talagang mag-ingat ang Blacklist International with how they engage in the frontlines. If ever siguro na pumasok dito yung blacklist tapos hindi nila ma-secure yung skill, kailangan, yung kill rather, kailangan ang pinaka-next nila na step is paano makakatakas, paano makakaalis Energy? agad. Pero yun, pakaba, yung mga pakaba lang. ganong checking lang kung pwedeng sumet up ng play. Mga lipad na may biglang liko para lang manakot. And sometimes di natin alam, may mga napapakagat, may mga napapabait. Pero this time, Onyx Indonesia, very confident in their movements. 20 seconds bago mag-alert. Update na muna kayo ulit. Oo, grabe, bes, hindi ako makahinga. Sabi mo, Ben, nanalo Onyx team fight. Mga update lang dahil 10 segundo ay kailangan mo nang i-hit ang send. Magkakaroon ata ng malaking team fight. Dapat may emoji yan, Dapat may emoji yan para naman hindi niya isipin na galit ka. Nagalit, oo, tama. Ang malungkot doon, pagkatapos ng Lord fight, hindi pa rin nasisin. Nako, may explanation ka pa mamaya, may sarili kang best of 5. Ang malapit na sa sobrang ganda ng laban, hindi mo pa pala na-send. Ay, patay tayo dyan. May sarili ka talagang grand final. Alam mo kung anong solusyon dyan? Ano? Imbitahin mo na lang manood Tama. ng M5 Para hindi mo kasama kailangan mo. mag-update. Para hindi mo na kailangan mag-update na kapag banding pa kayo. Tama. Blacklist, maghahawak ng Lord. It is a 16-minute Lord, pero mukhang may nahuli silang isa. Si Edward! Edward! Oh, guiding win! Edward is still alive, kaya naman meron kapalit si Kyrie ang makukuha dito ng Blacklist International. Napakalayo, napakalalim ng napuntahan, pero buhay pa rin. Binalik ng bataan ni Rene J. Boy. Ganon kalayo. Uy, Edward, miss ka na namin dito. Uwi ka muna. Kaya naman sinimulan na nila muli ang Lord. Sinundo siya ni Kiboy. Tama ka, Womi. Binalik sa bataan. Sabi niya, Word, pahinga ka muna. And, nag-engage dito ang Blacklist. Napakaganda na naman, ginamit na dito ang Purify. Si Chewe mabibilitan na umalis at mukhang hindi na nga papasok dito That's it. ang Onyx Sports. Kaya Blacklist International makakakuha ng Lord. Ito na naman yung sinasabi natin kanina, yung winning ways ng Onyx Divine Judgment. Kaso kailangan kasi nandun si Kyrie para makapagpatong ng damage and para mapatay nila yung Edith, kinailangan nandun yung Dirot. Nung nakauwi na si Edward ng bataan, sabi ni Sensui, boy, tayo naman 1v1 energy eruption. Nakontrol nila si Kyrie and Blacklist International, they just turned. After nun, namatay si Dirot and si Edward, okay, ako naman gagawa ng play. Flickering onto Chewe, and nung na-force yung Purify, things got awkward for Onyx Esports. And the best part about this is may kasabay siya. Sabay silang lumapag ni Rene J. So regardless, talagang kaya nilang pumalag doon. And Onyx Indonesia now on the defensive state of at least 3 inhibitors still online para sa kanila. Blacklist susubok tumulak sa taas. Ikatlong Lord na to makikita natin na lulundag yung Lord. Ginamit na rin yung makapag-defense, conceal. Kiboy? Si Kiboy sabi niya, teka lang, Oh! parang medyo mahirap na pumasok, medyo napalikulang. Pero middle lane ay mukhang sisirain ang Blacklist. May malaking wave pa sa baba at mukhang Lord Sensui! maganda ang maging siege ng Blacklist International. Up pa rin ang lahat ng ultimatums ng Onyx dahil may flicker na rin si Kiboy in 10. Men, kung ako talaga si Kiboy, talagang ahunting ko sa Season 2. Kanina pa niya hinaharangan yung Kaja. Ako, hilahin mo. Kasi may immortality ako. And nakakabad. Kung ikaw yung Kaja, mababadrip ka. Anong ba, malas ka dyan? Hindi ikaw yung gusto ko hilahin. Ang hirap pumasok nun. Kahit kanina, di ba nakikita mo parang yung katawan niya, yung utak niya gustong pumunta doon sa kaliwa. Pero dahil doon sa mga bitaw na mga skills, pumupunta siya sa kanan. Ang daming landmines eh. Oo. Ang daming landmines, ang daming kailangan isipin. Ay, ito yun. Oo. Ayun, pagkahila kay Edith, may guide win Bataan palabas. ka muna. And sabi ni Sensui, tayo naman.
That was such a great play coming in from Rene J. Tsaka yung instinct nga na pindutin yung guiding wind. Kasi guys, pinipindot yung guiding wind para lang sa mga hindi pumipindot ng guiding wind dyan. Ako nga, gusto kong minsan pindutin kaso yung kampi ko kinukuha Oh, ayan, perfect example guys. Pero dahil pwedeng pindutin, wag nyo laging pipindutin. Depende kung sinong may Sa importanteng comms yan. pindot. Nasa comms yan. Alam mo naman, ang Bataan Boys, may sariling yan. May sariling May linya sariling yan. linya yan, di ba? May speed dial yan. Kumbaga may linya para kayo, pero pag si Edward, matic yan. Yan. Ang problema lang, yung linya kay Kyrie, international call na yun eh. Mahirap eh. Mahirap na May yun. delay. May delay, tsaka may bayad. May dagdag. By the way, gusto ko lang sabihin 5 hits lang si Kyrie kanina kay Oheb. Ganun 5 hits lang. nakasakit. Oy, Rene J. Oy. Kumunti ka Diba na. sabi sa'yo, nadala ka na rin. Feeling ko next time ikaw na yung magugulat kung magsiset mo si Rene J or Oh. hindi. Bakit ako, kanino ba hindi ba ako nagugulat? Sa bagay, nagulat ka na nga. Oo, gulat na nga ako sa mga ginagawa nila dito. Kasi parang 2 beses na tayo nagtatanong, pwede pala yun? Oo, si Rene J dito from Peaches to Bataan eh. Oo, yun talaga. Tingnan natin Agama si Beaches Edward. are in Georgia! Hold that. Ay, nako, Rene J. One of the best, hindi lang players, kundi Personalities. entertainers and personalities of MLBB Grabe history no, na rin. imagine mo, influencer ka na, player ka pa, M5 participant ka pa. Grabe Oo. no, what more can you ask for? Singer ka pa, Singer ka pa. pogi ka pa, Captain ka pa. captain ka pa. O ngayon, tapatan na ng 2 pogi mula sa, hindi, 3. It's Edward, Rene J, and Kyrie. Lahat na lang sila, Magtatapatan pogi. dito. Lahat na lang. Boss, sama mo naman si Sensui, boss. Pinangalan na. Taga-Bataan din ba si Sensui? Hindi, I mean, nasa harap na siya ng Lord. Sama mo, pabi mo pogi eh. Kung pogi, si Sensui, pero akala ko si Bataan lang eh. Oh, yan, si Kyrie. Oh, yan. Oh, Bataan Sky. Boys, Bataan Boys. Oh, Bataan Madamo. Boys. Pero tank build itong Dirot na to, no? Tandaan natin na hindi Kiboy! tayo mababawas. Kiboy! Naku naman, Kiboy! Manang Lord, kung hindi ka pa naman makulit! Pero yun nga lang, makikita natin ngayon, patay. Hindi mo, buhay pa rin, pero marereset naman yung Lord. Si Edward ata ang napabaya. Tapos natakot si Oheb. Makapag-dash naman pala yun. Pero si Kyrie ngayon ay low HP na rin. At kailangan na ngang umalis ng parehas na team. At mukhang sisimulan muli ng blacklist ang Lord na to. Okay, mukhang maganda yun for Onyx. I mean, masama nung una, pero napaganda, pero ginamit yung Divine Judgment. Ginamit yung Divine Judgment para mapatay si Edward nung tumalon siya with the flicker play. So this team fight would be different. Walang haharang kay Sensui, walang hahatak din dito kay Oheb. 30 seconds para kay Edward. Make that 20. Yung Nahuli nila option. si Kiboy. Meron taunt against Oh! Kiboy, pero nga lang meron Divine Oh, may Judgment, round two. wala na immortality dito si Sensui. At mapipilitan na gamitin dito ang Blazing Duet Sensui. Oheb! Oheb, mapatay din si Kyrie. Habang yung Lord buhay pa rin. Pero si Chewe, labanan na to ng mga marksman. Labanan na nga ito, pero Oheb is gonna be down. Oh no! Chewe, Oh no! going ham. At kailangan na nga tumakas si Rene J dito, pero tinakot pa rin ni Sands. And that's a 2v4. At ang Lord ay mapupunta sa Onyx. Ginulat ni Kiboy si Sensui, meron na palang round 2. May round 2 na pala Oh. nung Divine Judgment and hindi in-expect yun ng Blacklist International. Naka-fleeting time Oo, na rin naka kasi fleeting balik. time. Sa bagay, namatay nga din pala yung Edith. Tsaka meron na Oh, ulit this is ngayon if ever. 2v4, 2v4. Okay, 2v4, Edward, may primal wrath, Kiboy, going in. Oh, Sans, Rene copy. J, makakatakbo naman siya, pero low HP na siya. Ginamit agad yung Blazing Duet. Meron 3 minion wave dito. Ang Tower side lock. ng Onyx. Tower lock na para sa kanila. Pero mapipigilan mawala ng immortality. Patay na. And it's gonna be a free hit. Tower lock. Onyx ties this game 1-1.